Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Kinabukasan, busy si Mia sa paghugas ng mga pinagkainan nila kaninang umaga. Nakapagluto na rin siya ng lunch niya. Pinupunasan niya ang kutsara nang bigla na lang may nagsisigaw galing sa kanilang sala. Nabitawan niya tuloy ang kutsara na pinupunasan niya. "Bes, nasan ka? Pumunta ka nga dito?" sabi ni Trisha. Napaisip tuloy si Mia. Anong ginagawa ng babae yun ganitong oras? Dapat nasa kampa nito ah. Dinampot niya ang kutsarang nahulog at nilagay muli sa lababo. Muli naman niyang narinig ang matinis na boses nito. "Mia Montemayor, nasan ka?" Napailing na lang siya at naglakad palabas ng kusina. Malakas sa loob nito magsisigaw dahil wala ang kuya nito dito. Muli na naman sana itong sisigaw na makita na siya nakalalabas lang ng kusina. "Gosh, nandiyan ka lang pala? Pero hindi ka man lang sumasagot sa tawag ko. Nagsisigaw pa ako, hindi ba?" Napailing na lang siya habang naglalakad patungo sa kanila. "Well, may kasama lang naman ang babaita. Hindi niya alam kung sino ang mga ito." Hinigit siya ng kaibigan at tinabi sa gilid nito. Nakangitong bumaling sa tatlong kasama na babae. "So guys, this is my sister-in-law. Kaming dalawa ang ayusan nyo para sa party mamaya." "Party mamaya? Kasama din siya?" "Ay mali. Siya palang dapat yung ayusan ng bongga. Dapat yung maganda-maganda siya ha, okay? Tipong mapapanganga yung kapatid kong gago." Natawa ng mahina ang tatlong babae bago sumagot ang isa. "Don't worry Ma'am Jenny. Kami na pong bahala sa inyo. Lalo na po dito sa sister-in-law nyo. Pagagandahin namin siya." "Good. Buti lang talaga. Narinig ko kanina yung kaibigan ni kuya. Dalhin ka raw sa party mamaya para ipakilala sa kanila. Pumayag naman ang magaling kong kapatid eh. Kaya ito ang best mo to the rescue. Kailangang maganda ka, Mia. Kailangang walang masasabi sa iyong iba ang kaibigan ni kuya at ibang ka-business partner natin. Dapat puro positive ang marinig ko mamaya." Bumaling si Jenny sa kaibigan. "No bes, maligo ka na para mayusan ka na. Mahaba-habang ayusin to." "Eh Jenny, 11:24 pa lang naman, ang aga pa. Alas 6 naman sinabi ng kuya mo na dapat nakaready na ako. Kumain na muna tayo ng lunch. Nag-lunch na ba kayo? Maraming luluto akong ulam." Napatigil si Jenny. Tinignan mabuti ang kaibigan at binaliwala nito ang pag-aayayang kumain. "What did you say, Bes? Sinabi ni kuya na mag-ready ka ng 6? So alam mo, naalis kayo mamaya. Alam mo may antay na kayong party?" Hindi makapaniwala na saan ng kaibigan. Oo Jenny. Alam ko may pumuntahan kaming party. Sinabi sa akin ni Gabriel kagabi. Pero hindi ko alam na kasama ka." Tumahimik ito at parang may iniisip. Kaya palang bilis na pumayag kanina. Dapat talaga maganda ka mamaya. So ano, nag-lunch na kayo? Kumain na muna tayo. Maaga pa naman eh." "Okay. Hindi pa rin kami nakain ng lunch. Bala ko sana magpa-deliver na ng foods para habang inaayusan tayo. Pero hindi pala kailangan kasi may niluto ka na naman pala eh. Tara, kumain muna tayo dahil mahaba-habang ayusan ang magaganap." Masiglang sabi ni Jenny. Kanina pa napapansin ang pagiging hyper nito at mukhang magandang mood nito. Naglakad na sila
patungo sa dining area habang si Mia ay dumiretso sa kusina. Ngayon na lang siya makakasabay kumain ng lunch dahil lagi siya mag-isa at nakakalungkot pa ganun. Nakangiti niyang inabot sa mga ito ang mga plato. Kumain na sila. Ang daming demand ni Jenny para sa magiging ayos sila mamaya. OMG Mia! Ang ganda-ganda mo! Namamanghansad ni Jenny. Anong kinaganda ng natural makeup, Jenny? Binobola mo pa ako eh. Gaga, mas lumabas nga ang ganda mo. Bagay na bagay sa'yo, Mia. Napailin lang si Mia dahil overreact ang kaibigan niya. Muli niyang pinagbasta ang sarili. Ibang-iba nga ang itsura niya. Hala bes, may susuot ka bang formal gown? Gosh, nakalimutan kong bilhan ka. Ang nasa isip ko kanina ay yung mga mag-aayos sa atin eh. Hinawakan ni Mia ang kamay ng kaibigan. Kalma ka Jenny, meron akong isusuot. May binili ang kuya mo sa akin. Inabot niya saan kagabi eh. Tinuro ni Mia sa isang large paper bag na nasa single sopa. Namilog ang mata ni Jenny dahil sa sinabi ng kaibigan. Seryoso Mia? Binilan ka ng kapatid ko ng gown? Himala! Anong nakain nun? At naisipan kang ibili? Kailangan daw maayos ang itsura ko? At dapat daw hindi siya mapapahiya? Kaya siguro binalhin ako ng isusuot. Ngumuso naman si Jenny. Ang ugali talaga ng laking yun? Buti na lang talaga at narinig ko yung usapan nila. Hay, tingnan nga natin kung may taste ang mukhang na yun. Naglakad patungo sa kinaroroon ng gown si Jenny. Hinablot niya ang paper bag at nilabas ang dress. Napasingap ito na makita ang laman ng paper bag. OMG, ang ganda! Hindi ko akalain na may ganitong taste ang kapatid ko ah. Humarap si Jenny kay Mia. Isuot mo na ito bes. Bagay na bagay sa'yo to. Tapos, sakto din sa ayos ng buhok mo. Simple but elegant. Pinagmamasdan ni Mia ang damit na hawak ng kaibigan. Ang ganda nga nito. Si Gabriel ba talaga ang pumili ng gown na yun? Let's go Mia. Tutulungan kitang isuot to. Nagpateano din lang siya sa kaibigan nang hilahin siya nito patungo sa kwarto. Drop dead gorgeous. Ayun ang nasabi ni Jenny habang pinagmamasdan ang kanyang kaibigan. Ang gandang-ganda mo Mia. Para kang isang model. Sure ka bang bagay sa akin bes? Kumunot ang noon ni Jenny. Heist, tumingin ka nga sa salamin. See that? Ikaw yan. Bagay na bagay sa'yo ang binili ko na dress. You look like a model Mia. Hindi kasi makapaniwala si Mia sa nakikita sa salamin. Ang ganda kasi ng gown. Isa itong hunter green high split gown. Gosh, ang ganda mo talaga bes. Lumingon siya sa kaibigan at pinagmasdan ang suot nito. Napakaganda rin ito sa suot na long sleeve lace gown. Bagay din sa ayos ng buhok niyang opdo. Gusto nga sana ni Mia na pareha sila ng ayos ng buhok na magkaibigan. Kaso ang luka-luka, mas nakakasexy daw ang hairstyle na pinili niya para kay Mia. Nakakaakit daw. Ikaw din bes, sobrang ganda mo. Bigla naman itong nag-fuse at saka ngumisi. I know bes, matagal ko nang alam yan. Since birth ang gandang to. Maarting saad niya. Natawa naman si Mia dahil sa kalukuhan ng kaibigan. Napatingin ito sa wall clock sa kwarto. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil 5:36 na. Bes, baba na tayo. Baka dumating ng kuya mo. Ha? Bakit natataranta ka na dyan Mia? Nalilitong saad ng kaibigan. 5:36 na. Baka biglang dumating ang kuya mo. Kailangan nakaready na ako. Alam mo naman ang ugali ng kapatid mo, hindi ba? Oo nga pala. Tara. Mauna na rin kami ni Lexi. Kita lang tayong dalawa sa party ha. Parehas nilang kinuha ang pouch nila at madaling bumaba.
Naabuti ng nakupo ang tatlong babae na nag-ayos sa kanilang dalawa. Pare-pares na namamanga mga ito dahil sa magkaibigan. Lumulutang kasi ang ganda ng mga ito. Wow! Bagay na bagay sa inyo ang gown ninyo, Ma'am Jenny. At saka lalo na sa iyo, Ma'am Mia. Hindi pa rin mawala ang pagkamangha ni Lexi. Nahihiyang umiti si Mia. Thank you. Thank you sa pag-ayos niyo sa akin ha. Naku, Ma'am Mia, wala po yun. Tsaka, ayun naman po talaga ang trabaho namin eh. O siya. Tama na muna yan, Lexi. Mauna na tayo. Dapat hindi tayo maabutan ng magaling ko kapatid dito. Bes, mauna na kami ha. Wait mo na lang dito si kuya. Tapos, kita lang tayo sa party, okay? Tumangutango naman si Mia. Nagbeso muna sila bago na una itong lumabas at nagpaalam na rin ang tatlong nag-ayos sa kanila. Umupo si Mia sa single sofa na nasa gilid niya. Huminga ito ng malalim. Kinakabahan ako. Ano kayang reaksyon ni Gabriel pag nakita ako? Magagandan kaya siya sa akin? Magugustuhan kaya niya ang ayos ko? Hays, ayan ka naman Mia. Nag-i-expect ka pa na mag-react si Gabriel sa ayos mo? Wala naman pakialaman lalaki yun sa'yo. Hay, parang timang nakausap ni Mia ang kanyang sarili. Kinakabahan siya. Maya-maya lang ay minarinig na ito na busina ng kotse. Napatuyo agad siya. Inayos niya ang kanyang sarili at kinuha ang pouch at naglakad patungo sa pinto. Alam naman niya na hindi bababa ng kotse ang asawa niya dahil bumusina ng ganon. Pagbukas niya ng pinto ay namilog ang kanyang mga mata dahil sa nabungaran. Nandun lang naman ang asawa niya. Sobrang gwapo nito sa suot nitong tuxedo na kapareho ng kulay ng gown niya. Bakit nasa tapat siya ng pinto? Bumaba ba siya ng kotse para sundin ako? Tsaka, totoo ba yung nakita ko? Para siyang nagulat? O namamalikmata lang ako? Kasi ngayon, sobra yung titig niya. Tinignan pa ako mula ulo hanggang paa. Nakakailang yung tingin niya. Bulong ni Mia sa kanyang sarili. Magsasalita na sana siya kaso naunahan siya ni Gabriel. Good. Buti nakaayos ka na. Akala ko nasa taas ka pa at nag-aayos kaya bumaba ako ng kotse. Sakto din pala sa yung binili kong gown. Bumagi sa iyo Mia. Mukha ka ng tao. At hindi na ako mapapahiya sa party. Hay, akala pa naman niya ay wala talaga siyang asan sa lalaki. Let's go? Baka matraffic tayo. Tumalikod na ito at naunang naglakad papunta sa kotse. Napanguso na lang siya. Hindi man lang talaga naging gentleman kahit ngayon lang. Naunang pumasok ito sa kanyang kotse. Napailing na lang siya at sumunod na pumasok sa kotse. Habang nasa biyahe ay tahimik lang sila. Siya ipinili na lang na tumingin sa labas. Maya-maya pa ay tumikim si Gabriel. Napalingon siya dito. Nakalimutan kong sabihin, umayos ka mamaya sa party. Ipapakilala kita sa mga ka-business partner namin, sa ibang kaibigan nila Dad. Galingan mo ang pag-arte, naiintindihan mo? Hays, ayun lang pala. Oo, naiintindihan ko. Mahinang sagot niya. Wala sila Dad dun. Bali, tayo ang kapalitan nila, kaya tayong pupunta sa party. Hindi kaya namang magulang natin makauwi, kaya tayong dalawang attend. Tumangutango na lang siya. Matapos masabi lahat ni Gabriel ang mga habilin nito, ay saktong dating naman nila sa isang sikat na hotel. Naunang bumaba si Gabriel, ngunit hindi agad siya bumaba dahil alam niya na simula na ulit ang kanilang pag-arte. Pinagbuksan sa ng pinto nito at matamis siyang umiti sa kanyang asawa. Ganon din naman ang ginawa ni Gabriel. Maraming kamera ang nakaharap sa kanila. Bigatin ang mga tao na umaatid ng party. Ang mga nangunguna
sa business world. Siyempre, kasama ang pamilya nila. Humawak siya sa braso ng asawa. Noong unay nagdadalawang isip pa siya dahil ngayon pa lang niya ito mahawakan ng ganito. Kaso nawala din iyon dahil sa isip niya. Kahit ngayon lang mahawakan ko siya, masabi kong asawa ko siya. Pare silang nakangiti habang papasok sa labi ng hotel. Tumigil sila sa gilid para sa isang photoshoot. Napaigtad siya nang humawak si Gabriel sa bewang niya. Naramdaman niya ang marahang pagpisil nito doon. Buti na lang hindi masyadong halata ang pag-igtad niya. Nakangiti pa rin si Mia. Kung sakaling napalakas yun, ay napansin ng mga nakatingin sa kanila. Malalagot na naman siya sa asawa niya mamaya. Matapos ang unang kuha ay may sumunod pa. Pinagharap silang dalawa at sinabi ng photographer na magtitigan sila. Yung titigan na in love sa isa't isa. Madali naman niyang nagawa iyon dahil totoo naman na mahal niya ang lalaking kaharap niya. Pero nagulat na siya na tila totoong totoo ang titig ni Gabriel sa kanya. Yung titig na in love sa kanya, yung makikita mo ng emosyon ng mga mata. Yung paghaplos sa pising niya, ngayon lang nakita ang ganoong emosyon sa asawa. Yung sabay na lang kayo mapapangiti sa isa't isa. Napapikit siya at dinama ang halik na ginawad sa kanya ni Gabriel sa noo. Hindi niya alam kung para saan yun. Para silang nadala sa sinabi ng photographer. Unti-unti kasing lumapit ang mukha ni Gabriel sa kanyang mga labi. Gosh! Siya na ba? Siya na ba ang sinasabi ng asawa ni Mr. Gabriel Montemayor? Napakaganda naman pala talaga ng asawa niya. At saka, bagay na bagay sila. Parang modelo yung babae. Biglang natuon ang dalawa dahil sa mga tao na nasa paligid nila. Sabay silang umiti sa mga ito. Hindi niya alam ang i-react sa sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya. What was that? Tanong nito sa sarili niya. Bakit pakiramdam ko kanina? Ibang Gabriel ang kaharap ko. Parang totoo lahat. Ay, ayan ka na naman, Mia. Tandaan mo, puro pag-arte lang ang gamit nyo ngayon. Biglang nabalik sa wisyo nang maramdaman ang muling pagpisil ni Gabriel sa bewang niya. Napatingin siya dito. Nakatitig din pala ang lalaki sa kanya. Papasok na sila ngayon sa event hall. Maya-maya pa ay naramdaman niya ang may init na hininga ni Gabriel sa tenga niya. Focus, Mia. Yun lang ang sinabi ng asawa niya, pero mararamdaman mo ang kaseryosohan nito. Pagpasok pa lang nila ng event hall, nakaagaw na sila ng atensyon ng madami. Lalo na nang ina-announce ng MC ang pagdating nilang dalawa. Puro bulungan ang maririnig. Sa kabilang banda, malawak na nakangiti si Jenny dahil sa naririnig niya ng mga positibong comment kay Mia. Angat na angat naman talaga ang kagandahan nito dahil alam niya na magiging okay ang kaibigan, kaya tumalikod na siya para kausapin ng ibang bisita. Ngunit hindi mapakali si Mia. Kanina pa niya nararamdaman na may nakatingin sa kanya, kaso hindi naman siya makita kung sino ito. Isama mo pa ang mga taong nakakasalamuhan nila. Lahat hinaharangan sila para makilala ang asawa ni Gabriel. Mr. Montemayor? Kumusta, iho? Ngayon lang tayo ulit nakita. Isang matandang lalaki ang humarang sa kanila ni Gabriel. Ngumiti naman ang asawa niya sa matandang ito. Mr. Yu, nakabalik ka na pala galing sa London. Buti naka-attend ka sa malaking party na to. Humalakha ka matanda. Of course. Hindi pwede mo wala ang U Corporation dito. Marami akong pwedeng makausap para sa business at sayang opportunity. Siya nga pala, sino naman ang kasama mong magandang binibini?
Imbis nang umiti si Mia ay nailang pa ito dahil sa malagkit na tingin sa kanya ng matandang ito. Napansin din yun ni Gabriel kaya hinapit niya ang asawa para mas mapalapit sa kanya. Dahil nabigla siya ay hindi niya sinasadya na mapayapos ng konti sa asawa dahil sa paghapit nito sa kanya. "She's my wife. She's Mia." Tumangutango naman si Mr. Yu pero may paglarong ngisi sa mga labi nito. Nakatingin pa rin ang matanda kay Mia at hindi maalis ang tingin nito, lalo na sa may bandang dibdib ng dalaga. Umigting ang panga ni Gabriel dahil sa kanyang nakikita. Kilalang matanda na mahilig sa babaeng maganda, lalo na at bata. Lahat ng matitipuhan nito ay gusto niyang nakukuha. Pero mali siya ng susunod na target. "Not my wife, old man. Ang mga tamo, Mr. Yu. Baka nakakalimutan mo? Asawa ko ang tinitingnan mo." Mahina pero nakakatakot na saad ni Gabriel. Umiinit ng ulo nito sa matandang kaharap. Napakurap-kurap naman ang matanda at naiilang ng umiti. Siya naman hindi alam ang mararamdaman sa mga oras na ito. Totoo ba talaga yung nakikita niyang galit sa mga mata ni Gabriel? Saka nakakatakot yung boses nito. Pero hindi niya alam, may humaplo sa puso niya na tuwa dahil sa mga binitawan nitong salita. Kahit sabihin na arte lang ginagawa nito, ewan ba niya, parang totoo na. "Oh, I'm sorry Mr. Montemayor. Napakaganda kasi talaga ng asawa mo. Hindi ko agad matanggal ang tingin ko sa kanya. Napakaswerte mo, Gabriel, sa kanya. May asawa kang kasing ganda niya." Ngumisi si Gabriel at mas lalo siyang hinapit nito. "I know, Mr. Yu. Sobrang swerte ko talaga sa asawa kong ito. Sobrang swerte ko. Anyway, maiwan na muna kita, Mr. Yu. Baka hinahanap na kami ng kapatid ko. Nice to see you again." Napakunot ng noo ang matanda at hindi nito narinig ang huling sinabi ni Gabriel. Pero si Mia ay rinig na rinig. "Okay, Mr. Montemayor. Nice to see you again too. And you..." Hindi na pinatapos ni Gabriel ang sinasabi ng matanda. Naglakad na sila at iniwan ito. Napamaang na lang ang matanda dahil sa biglaang pag-alis ng mag-asawa. Nakahinga naman siya ng maluwag na makalis sila doon. That fucking old man. Pasalamat siya at nakapagtimpi pa ako. Kung hindi, ay nasa pa ko siya. Tumigil sila sa paglalakad at saktong sa madilim na part ng hall ay humarap si Gabriel sa asawa at walang pasabi na tinaas ang suot itong gown. Nagulat siya dahil sa ginawa nito. "Mia, sa susunod, hindi ka na magsusot ng ganitong gown. Hindi na kita pagsusot din ng ganito. Nababastos ka pa." Inis na ito habang pilit tinataas ang suot na gown ng asawa. Hinawakan naman ni Mia ang kamay ng asawa na nakahawak sa gown niya. "Ako na, Gabriel. Nasasaktan ako eh. Saka baka masira." Tumigil naman ito pero salubong pa rin ang kilay. "Dalian mo, Mia. Itaas mo na yan. Hindi na rin tayo magtatagal sa party na to. May kakausapin lang ako saglit tapos uuwi na tayo." Galit na sabi niya. "Okay, Gabriel. Sige." Matapos ng itaas ang gown ay hinawakan ni Gabriel ang kamay niya at hinila na siya. Hindi niya mapigilan ang mapangiti. Ewan ba niya? Kanina pa niya napapansin ang kakaibang kilos ni Gabriel. Kasama ba talaga to sa pag-arte nilang dalawa? Arte man to o hindi, masaya ang puso ko. Patungo sila mag-asawa kay Jenny na ngayon ay may kausap na lalaki. Nakatalikod dito sa kanila. Sa hindi malamang dahilan ay biglang kinabahan si Mia. Hindi niya mawari kung para saan ang kabang biglang umusbong. Nang mapansin sila ni Jenny ay kaagad kumaway ito.
Lumingon naman ang lalaking kausap nito sa gawin nila. Sakto man ang pagtigil ng mag-asawa sa harap ng mga ito. At sa pagharap ng lalaki ay kaagad nitong nakilala. Para siyang natulos na kandila sa kinatatayuan niya. Oh God! Bakit sa dinami-rami ng pwedeng makita? Bakit siya pa? Bakit ngayon pa? Nakasama ko si Gabriel. Dude! Long time no see. Balita ko may asawa ka na. Hindi natuloy ang lalaki sa sinasabi nang mapatingin ito sa babaeng kasama ng kaibigan niya. Namilog ang mga mata nito. Mia? Hindi alam ng dalaga kung anong i-react. Sobrang kabog ng dibdib niya. Knowing his husband, iba ang takbo ng utak nito. Parehas nagulat ang magkapatid. Bigla ring nangunot ang noo ni Gabriel. Do you know my wife? Mahimigan mo ang iritasyon sa boses nito. She's your wife? Hindi makapaniwala na tanong ng lalaki. Yes bro. How did you know her? Seryosong tanong nito sa kanyang kaibigan. Nahimigan na ni Jenny ang hindi magandang aura ng kapatid. Nagtataka siya kung bakit ganito ang asal nito sa kaibigan. Si Mia naman ay hindi mapakali. Pinagpapawis na rin siya kahit naka-aircon ang paligid. Nagkabungguan kami sa mall. Matagal na yun. Ilang buwan na rin nakalipas. Natapunan niya ng prop yung damit ko. At gusto sana niyang bayaran lang o bilhan ako ng bago. Kaso sabi ko wag na. Kasi hindi naman big deal. Kaso na konsensya siya. Kaya ayun, nagbagadang loob si Mia na libhan. Bumaling naman ang lalaki sa kanya. Bakit hindi ka pala nag-text sa akin? Ang tagal kong naghintay Nasaan na pala yung t-shirt ko, Mia? And oh, remember Mia? Yung sinabi ko sa yung pares kayo ng pilido ng kaibigan ko? Si Gabriel yun. Akalain mo nga naman, mag-asawa pala kayo. Small word ha? Hindi alam ni Mia kung ano ang sasabihin niya. Ramdam na ramdam niya ang madilim na aura ng asawa. Kailangan niyang ihanda ang sarili sa mga sasabihin nito pag-uwi nila. Aaron, nasa bahay ang damit mo? Busy kasi ako kaya hindi kita na-text para mabalik yung t-shirt mo. And oo, naalala ko. Small word nga Kinakaba na sagot niya kay Aaron. Ganun ba? Ayos lang. Binibiro lang naman kita Masaya ko makita ka ulit, Mia. Ikaw pala ang asawa nitong magiling kong kaibigan. Oo. Napatingin naman si Mia kay Jenny. May nginunguso ito. Pasimple niyang tiningnan ang lalaking katabi. Ibang-iba na ang aura nito. Aaron? Samahan mo muna ako dun sa table ni Lynn. Ha? Sandali. Kausap ko pa si Mia. Saka, may pag-uusapan din kami importante ni Gabriel. Naku, mamaya na. May kakausipan pa yang si kuya Mamaya na lang. Tara. Walang nagawa si Aaron kundi sumama kay Jenny. Mia? Mamaya lang tayo mag-usap ha? Dude, mamaya na lang. Yung about sa contract. Nang makalayo si Jenny at Aaron, yung kabang naramdaman ni Mia ay mas tumoble. Napapitlag na lang siya na maigpit na hawakan ni Gabriel ang kanyang kamay at hinila siya palabas ng event hall. Uuwi na tayo, Mia. Buon din na sabi ni Gabriel sa kanya. Napapangiwi na siya dahil sa sakit na hawak sa kanya ng asawa. Binuksan nito ang kotse para makasakay siya. Mabilis ding umikot ito para makasakay agad sa kotse. Binuhin niya agad ang makina at mabilis na pinarurot ang sakyan sa kahabaan ng avenue.